Nandun po yung laboratory. Uy, Doc Lindon. Yes? Doc Lindon, alam mo ba nandito si Doc Romualdo? Bakit? Anong meron kay Doc Romualdo? Yun na nga yung pinagtataka ko, Doc. Wala naman kasi siyang mga pasyente dito. Kaya inisip ko baka yung mga pasyente ni Doc Carlos sinilipat sa kanya. No, but that's impossible, Ning, kasi si Doc Ferrer ang may hawak ng lahat ng pasyente ni Doc Carlos. Ah? So wala siyang pasyente dito, Doc? Anong ginagawa niya? Hindi kaya dahil kay Doc Carlos kaya siya nandito? Pero, alam mo yun, naisip ko lang naman, feeling ko lang naman, kasi sa mga nangyayari ngayon, di ba? I have to go, Ning. May pupuntahan lang ako. Sige, Doc. Hello? Hello, my dear husband. Moira? Mabuti naman at kilala mo pa rin ang boses ko. Alam mo, dapat siguro sanayin mo na rin yung sarili mo dahil malapit na ang panahon na makakasama mo na ulit ako. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng inyong star witness, di ba? Hindi mangyayari yon. At ano naman ang gagawin mo, Robert, ha? Pipigilan mong lumabas ang katotohanan? I am innocent. Nagsalita na si Dax. Wala akong kinalaman sa nangyari sa papa mo. Alam mo, malapit na ang panahon na makakalaya na ako dito at makakabalik na rin ako sa dati kong buhay. And most especially, makakabalik na ako sa'yo. Hindi ko nahahayaan na maging parte ka ng pamilya ko. May I remind you that I am still your wife. Isa pa rin akong tanyag. Not for long, Moira. Hindi ako makapaghintay na matanggal yung apelyido ko sa pangalan mo. You don't deserve my family name. Robert! You know what? Wala akong panahon sa'yo. Dahil mas may importante akong bagay na iniintindi. Lynette is in the operating room and she's my priority right now. So kung bored ka, huwag ako ang tawagan mo. Ino-operahan si Lynette? Doc Denise, have you heard? Lynette is undergoing an emergency craniotomy in Apex as we speak. Ano nangyari? Hindi ko pa alam ang full details. Tinawagan lang ako ni Doktora Menor about it. Alam mo, Doc, gusto ko sana pumunta sa Apex at makibalita doon. But I have to attend to the admission of General Makaspak's granddaughter. Hindi ako makaalis eh. If you want, I can go there. Are you sure? Doc, ando si Michael. And I don't want to put you in an uncomfortable situation. Doc Katie, it's okay. Nag-usap na kami ni Michael. And besides, friend ko naman si Lynette. And I'm going for her. Hindi para kay Michael.
Basta update mo ko pag lumabas na yung results kasi may mga asikasuhan pa ako eh. Lalabas na yung mami ko eh. Okay, thank you. Sobrang busy mo the whole day. I'm so amazed. Madami kang ganap. Pwede ba, Justine? Back off. Nasa OR si Tita Lynette. What? What happened? She's undergoing a craniotomy. Why? Why don't you find it out yourself? Be a dear sister naman kay Annalyn kahit kaplastikan lang. Justine! I am genuinely concerned about Tita Lynette. Then prove it. Hindi yung puro ka pag-aasikaso sa paglabas ng mommy mo. Alam mo, Zoe, mag-ingat-ingat ka kasi baka hindi mo namamalayan. Ikaw na yung nagbibigay ng hint sa amin na tama yung hinala naming lahat sa'yo. So be careful. Alam mo, wala na akong magagawa kung destiny na mismo ang gumagawa ng paraan para makalaya ang mami ko. Because I know in my heart that she is innocent. Then your heart is a one big fat liar. Justine, hindi ka ba napapagod? Ikaw na nga mismo, di ba, nagsabi na madami nangyayari dito sa ospital? Nakakapagod yung ginagawa mo. Nang i-interrogate at nakikiepal sa mga employees at staff dito sa ospital. Why don't you take a break? Sige ka. Baka mamaya ER ang ending mo. Once na malaman ko na may kinalaman ka sa ducks na yan, ikaw ang gagalit sa ER. So see you there. Hello, Carlos. Nagawa ko na pinapagawa mo. Nasa akin na. Bibigay ko na lang sa'yo. Sige na. Sige na. May kausap siyang Carlos. Hindi kasi Doc Benitez yun. Why did you do that? Alin? You bailed me out. Sana hinayaan mo na lang ako? Hindi ko naman hiningi tulong mo eh. Pero Harry, I promised your dad that I will take care of you. Hello, Carlos. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Walang pwedeng makakita sa'yo. Ray, Annalyn, how was the operation? Annalyn, ano na nangyari?